po akong direktang transaction. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Pacifico Curly Discaya, nilinaw na wala silang direktang transaksyon kina House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Dating Senadora Grace Po at Representative Co iniimbitahan ng House Infracom sa susunod na pagdinig. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Yes, sasampahan ko ng kaso yan. So I will to talk to my lawyers. Bryce Hernandez, sasampahan ang kaso ni Senador Jinggoy Estrada dahil sa pagdadawit sa kanya sa anomalya ng flood control projects, pagsasite in contempt at paglalabas ng mga ebidensya ng pagkakasino, posibleng motibo umano ng dating DPWH official. We will examine all the allegations that have been made. Ang lumalabas talaga dito, mula nung nasimulaan itong investigasyon at lahat niyan, ay matagal na talaga. Kaya ang lalim na, kumbaga sa amag, at napakalalim na sa sistema. The system of this kind of corruption has been institutionalized. Alegasyon sa mga mambabatas kaugnay ng issue sa flood control projects, kailangan ng matibay na ebidensya ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bubuo sa independent body, tiyak na walang bahid politika. Until makita namin yon, huwag muna mag-comment. I hope you understand. Office of the Ombudsman tumangging magbigay ng komentaryo sa mga pinasisibak ni Secretary Vince Dizon sa DPWH. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Umiwas muna sa pagsagot ang Office of the Ombudsman kaugnay ng pagpapatalsik ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa ilang kawani ng ahensya na umunoy sangkot sa mga anomalya sa flood control project. Kasunod ito ng pagtalakay din ng House Appropriations Committee sa panukalang budget ng tanggapan para sa taong 2026. Ito ang balita ni Jed Neresina. I refuse to comment kasi babagsak sa amin yung case. Tumanggi munang magbigay ng komentaryo ang Office of the Ombudsman sa mga inirekomenda ng Commission on Audit at Department of Public Works and Highways na masampahan ng kaso kaugnay ng maanumalyang government flood control projects. Kasunod ito ng pagsusumite ng dalawang ahensya ng sulat kasama ang audit reports na naglalaman ng mga irregularidad sa pagpapatupad ng mga proyekto. Ayon kay Deputy Ombudsman Jose Balmeo, dadaan sa kanilang opisina ang nasabing kaso. Kaya nais muna nila itong makita bago magbigay ng anumang pahayag kaugnay nito. Until makita namin yon, huwag muna mag-comment. I hope you understand. Nauna ng sinibak ni DPWH Secretary Vince Dizon si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara nitong September 4. Sumunod dito ang pag-alis kila Assistant District Engineer Bryce Hernandez at Construction Section Chief JP Mendoza. Ipinadidismiss din ni Secretary Dizon sa pwesto ang Project Engineer na si Paul Jason Duya na kabilang sa inirekomenda nilang sampahan ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Bukod dito, nilinaw rin ni Deputy Ombudsman Balmeo na ang kanilang opisina ay hindi nakatali sa inilalabas na Annual Audit Report ng Commission on Audit o COA. Aniya maaari pa rin silang magsagawa ng sarili nilang investigasyon upang matukoy kung may sapat na basehan para magsampa ng kaso laban sa isang kawani ng gobyerno. There's jurisprudence that we are not bound. The Office of the Ombudsman is not bound by the findings of the Commission on Audit, with all due respect. So even if there is no adverse finding, we can still conduct further investigation to determine whether or not there is basis to file administrative or criminal cases against a respondent, sir. Tinalakay ng House Appropriations Committee ang panukalang budget ng Office of the Ombudsman para sa taong 2026.
6.39 billion pesos ang pondong hinihiling ng tanggapan para sa susunod na taon. Ngunit napansin ni House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansea na walang nakalaang pondo para sa inaasahang dagdag case loads na matatanggap ng Ombudsman kapag nagsimula na ang investigasyon ng Independent Commission na binubuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga anomalya sa likod ng flood control projects. Sa kasalukuyan po nilang rekomendasyon o panukala patungkol sa budget para sa taong 2026, hindi pa po na-factor in doon yung potential na pagdami o dagdag dun sa mga kaso na kanilang hahawakan bilang resulta nga po nung probe na gagawin po ng Independent Commission na bubuuin po ng ating Pangulong Bongbong Marcos patungkol po sa pag-imbestiga dito sa mga sinasabing anomalya sa flood control. Bunsod nito, binigyan ng Kamara ang Office of the Ombudsman ng 48 hours o 2 araw upang ayusin at maibalik sa komite ang dagdag sa kanilang naunang panukalang budget. Binigyang diin ng mambabatas na mahalagang mapaglaanan ito ng pondo upang mapabilis ang gagawing investigasyon at ma-convict o mapanagot ang sinumang dapat managot. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa pagdinig ng pondo ng Department of Budget and Management o DBM sa Senado ngayong araw, iginiit ng ilang senador na ayusin ng DBM ang kanilang pagmamanage ng pondo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ayon sa mga senador, ito'y upang mapigilan ang korupsyon sa iba't ibang ahensya. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. DBM is Department of Budget and Management. We wish that the term management magkaroon po ng The management aspect of your department must guide all this. Mas epektibong budget management. Ito ang giniit ng ilang senador sa Department of Budget and Management sa ginanap na pagdinig sa Senate Committee on Finance ngayong araw. Anila, dapat masusing suriin ng DBM ang mga sinusumiting budget ng lahat ng ahensya ng gobyerno, lalo na ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Bunsod na rin ito ng mga kinakaharap na issue tungkol sa mga di umano'y korupsyon sa mga proyekto. We're relying on DBM to clean up yung mga basura para hindi naman umakyat dito basura rin. Yun ang nangyayari ho ngayon. Ang DBM is the gatekeeper of our budget And we need you to make sure that the NEP is credible pagdating na sa amin. Muli namang binigyan diin ni Budget Secretary Amena Pangandaman na ang identification, monitoring at checking ng mga proyekto ay hawak ng kani-kaniyang mga ahensya at wala sa kapasidad ng DBM. Ang sa DBM lang po at saka sa DBCC is that we provide them the ceiling of their budget sa DPWH. And then yung loob po nun, sila po. Ayon sa DBM, nare-respeto nila ang paggastos ng bawat departamento. Ngunit dahil sa mga umano'y anomalya, lalo na sa DPWH, mas magiging istrikto sila sa mga isinusumiting proposals upang masigurong nagagamit sa tama ang mga inilalaang pondo. We are already assigned our team po. Hopefully within the year po. First, sa budget call pa lang namin for next year, we will already introduce safeguards for this purpose, especially for DPWH. Ihiwalay na po namin siya. May special book na po. Budget call siya, circular guidelines on how they will submit their projects. Ayon kay Secretary Pangandaman, nakausap na niya ukol dito si DPWH Secretary Vince Dizon. Kung kinakailangan, lahat ng ipapasang ulat ay dapat may koordinasyon sa mga local government unit at malinaw na nakasaad ang mga proyektong ipatutupad kasama ang kanilang timeline. We'll have to sit down, mahabang technical working group, and change the nomenclature, yung specific, hindi pwedeng flood control mitigation lang. So ano ba yung flood control mitigation? Samantala, humihiling naman ang DBM ng higit 3.5 billion pesos na pondo para sa taong 2026. Mas mataas ito kaysa ngayon 2025 na nasa 3 billion pesos lamang.
Gagamitin ng Budget Department ang pondo sa pagpapatatag ng fiscal transparency at accountability initiatives. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tahasan ng idinawit ni dating Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez, sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa maanumalyang flood control projects sa Bulacan. Nilinaw naman ang kontrobersyal na kontraktor na si Curly Descaya na wala siyang direktang transaksyon kina House Speaker Martin Romualdez at ang Bicol Party List Representative Elizalde Co. Ito ang balita ni Rosalie Coz live. Rosalie, may napatawan na ba ng contempt at detention order ang House Infra Committee? Monica, 7 oras tumagal ang ikalawang pagdinig ng House Infrastructure Committee o Infracom ngayong araw. Wala namang napatawan ng contempt at detention order ang Joint House panels. Pero ang napatawan ng contempt at detention order sa Senate Blue Ribbon Committee kahapon na si dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez ay humiling na ng saklolo sa Infracom at nakiusap na wag na siyang ibalik sa Senado. Pwede po bang wag nyo na ako ibalik sa Senate, Your Honor? Kasi may mga involved pong senador dito. At hindi ko po alam ang magiging kapalaran ko. Binalik niyo ako doon. Idinadawit ni Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Assistant Engineer na si Bryce Hernandez ang ilang senador sa umano'y mga maanumalyang proyekto sa Bulacan. Ayon sa kanya, ang mga senador na ito ang kausap ng kanyang boss na si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at sa kanila umano na pupunta ang bahagi ng perang kinokolekta mula sa mga contractor. Kinumpirma rin ito ang tila pagiging bagman ng ilang DPWH engineers. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Noong 2023 naman, ay naglabas ng 600 million si Senator Joel Villanueva at ang SOP nito ay 30% din. Binigay din ito nung lumabas sa GAA at i-deliver sa bahay niya sa Bukawi ni D. Alcantara at dating hepe ng aming construction si Engineer JP Mendoza. Para suportahan ang aligasyong ito, ipinakita sa Infracom ni Hernandez ang 2 larawan ni Alcantara kasama si Senador Estrada para patunayang malapit ito sa senador. Pero bago ito, itinanggi na ni Alcantara na may personal itong ugnayan kay Senator Jinggoy. Ipinakita rin sa pagdinig ang screenshots ng umano'y Viber messages sa pagitan ni Alcantara at Senador Villanueva noong 2023. Binasa ito ni JP Mendoza na dati ring DPWH engineer sa Bulacan 1st District at nag-screenshot ng disappearing messages sa cellphone umano ni Alcantara. Sir, yung picture po na yan ay nung October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control kanina na nakasaad doon sa context. 4 lang po yung napapicturan sa akin ng boss ko. Kumbaga, parang sa summary po na yan na sinasabi ni Senator Joel na mababa lang yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor. Isa
Siya ang majority floor leader siya noong that time and member siya ng Commission on Appointment. Mariin namang itinanggi ni Alcantara ang mga paratang laban sa kanya. Tungkol po sa sinasabi niya na ako po ang kausap ng mga politiko, hindi po totoo yan na ako yung nagdi-deliver sa mga politiko. Senator Joel 2023, wala pong project na flood control si Senator Joel ever since. At sino po ang makakaalam kung sino po ang naglalagay dyan? We are not part of the BICAM. Wala po kaming alam dyan. As my superior said, Undersecretary Cathy Cabral, kahit sila po hindi nila alam yan. Paano pa po ako? And we are not even involved during budget hearing. May ipinakita rin si Hernandez na mga larawan ng limpak-limpak na mga salapi. Ang context po niyan is, kung makikita niyo po, magkakahiwalay po yung pera. May mga designated person po na pagbibigyan yan, Your Honor. Can he name them kung sino pagbibigyan ng mga perang yan? Ito na nga po yung sinasabi ni Boss na sa office po namin yan, sa Bulacan 1st District Engineering Office. I believe mga 2022 po or 2023 yan. Alright. Normal po ba sa opisina ng gobyerno, ng DPWH, na merong ganyang piles of cash sa mga transaksyon ng gobyerno? Sa office po namin, normal po yan. Your Honor, yung pera po na yun, nasa bahay na po yun. I think po, yan po ay pera ng contractor po na nakolekta, nagamit ang ibang lisensya, doon lang po dinala. At nagkatuwaan po na picturean po yan. That's not for the proponent, Your Honor. Alright. Tinanong naman ni House Assistant Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Jokno, sina Alcantara at Hernandez, kung payag ba ang mga itong isapubliko ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Kapwa payag ang dalawa na ilabas ang kanilang SALN. Gayunman, hindi na willing si Alcantara na i-waive ang bank secrecy rights nito at suriin ang kanyang phone records. Kabaliktaran ni Hernandez na payag i-waive ang bank secrecy rights at suriin ng komite ang kanyang mga gamit na telepono. Humarap din sa Infracom hearing si Pacific Curly Discaya, asawa ni Sara Discaya na may-ari ng siyam na construction firms. Isang araw ito matapos nilang ihayag sa Senate Blue Ribbon Committee ang pagtanggap ng kickbacks mula sa kanilang mga proyekto ng ilang DPWH officials at incumbent at dating miyembro ng House of Representatives. Gayunman, nilinaw ni Curly Discaya na wala siyang direktang transaksyon kina House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Saldico, dating House Appropriations Panel Chairperson. Wala po akong direktang transaction. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Ay kaya nabanggit po ang mga pangalan na yun dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Na binabanggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni Saldico at saka ni Speaker. Ganun po lagi ang madalas nilang sinasabi. Ayon naman kay Pasig City Mayor Vico Soto na dumalo rin matapos imbatahan ng Infracom, kilalang notorious violators sa mga regulasyon ng lokal na pamahalaan ang mga kumpanya ng mag-asawang nakabase sa lungsod. Practically all of these companies have tax deficiencies, probably with the BIR as well, but definitely with the LGU. Marami po silang violations. Mr. Discaya has been recently convicted of 2 counts of building code violations. So medyo notorious po ito. May babala rin ng Pasig City Mayor kaugnay ng mag-asawang Discaya. Naging political rival niya ang mga ito sa 2025 midterm elections. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor, maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin, hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nila magulo ang kwento. Gusto nila lituhin tayo. And I think we really have to be careful because in our experience with them, in my experience with them, Mr. Chair, these are people who are really capable of lying without batting an eyelash. So we have to be very careful. Wala namang ibang idinagdag na pangalan si Discaya sa listahan ng mga mambabatas na inaakusahan nitong tumanggap ng kickbacks mula sa kanilang mga proyekto. Ang gusto ko pong tanungin sa inyo, pwede ho bang bigyan nyo na po kami ng kumpleto na listahan?
Sa pagkakasabi niyo ilan sa kanila ay sina, alam niyo exactly kung ano pa o sino pa yung mga ibang sangkot na members of the House of Representatives. And nagtataka rin po ako at gusto ko rin pong itanong sa inyo, yun po bang mga hindi nyo pa mga pinangalanan dito, mga miyembro pa rin ng House of Representatives o miyembro na ng Senado? Your Honor, I invoke po muna may rights po. Rights? Exactly what right? Yung hindi pa po ako sigurado po sa mga dokumento po ng iba pong pwedeng mabanggit. Hindi ko po maintindihan kung anong klaseng right sa batas ang ini-invoke ninyo. What specific right do you have that you are now invoking? You are not invoking right against self-incrimination, right? Your Honor, kung okay lang po ba, nasa executive session ko na lang po sasabihin para sa kaligtasan din po ng pamilya ko at ako. Hindi po ako papayag nun. Of course, that should be the decision of the body. But I am not in favor of this. Kasi, kung kayang-kaya niyo po na pangalanan ang ilan ng mga members of the House of Representatives, that was not in executive session, that was in open and public proceedings. I do not get it, I do not understand kung bakit all of a sudden, you will be asking for an executive session dito po sa harap ng miyembro ng committee ng House of Representatives. Kahit pa tanungin ulit ng ilang kongresista, wala nang idinagdag si Curly Discaya sa listahan nito ng mga mambabatas na umano'y tumanggap ng kickbacks mula sa kanila. Samantala, bunsod ng ilang maanumalyang proyektong nadiskubreng bunga ng insertions sa pambansang budget. Inaprubahan na ng House Infracom ang pag-iimbita kina dating Senadora Grace Poe, dating Senate Finance Chairperson, at ako Bicol Party List Representative ko, dating House Appropriations Panel Chairperson. Gayun din ang dating DPWH Undersecretary na si Roberto Bernardo na idinadawit sa maanumalyang flood control projects. Monica, ayon kay House Infracom Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, mayorya ng Joint House Panels ang nagsumite na ng kanilang written disclosure para ipahayag na wala silang conflict of interest sa isinasagawang pagdinig. Inlagay naman sa protective custody ng House of Representatives si JP Mendoza, isa ring dating DPWH Bulacan 1st District Engineer dahil umano sa tangka laban sa kanyang buhay o banta laban sa kanyang buhay. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Cos. Nagkasundo sina Senate President Vicente Tito Soto III at House Speaker Martin Romualdez na ilagay sa Philippine National Police Custodial Center si former Bulacan Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez. Kasunod ito ng kahilingan ni Hernandez sa Kamara na wag na siyang ibalik sa Senado. Ayon kay SP Soto, lain ito na matiyak ang kaligtasan ng dating Bulacan Assistant District Engineer. Gayunman, kahit nasa PNP Custodial Center ito, mananatili pa rin siya sa ilalim ng kustodiya ng Senado at babantayan ng Senate Office of the Sergeant-at-Arms. Kahapon, na-cite in contempt si Hernandez sa pagdinig sa Senado dahil sa umano'y pagsisinungaling. Sa ngayon, umaharap naman siya sa pagdinig sa House of Representatives kung saan isiniwalat niya ang umano'y kaugnayan ng ilang senador sa mga issue ng flood control projects. Nag-inspeksyon ang PNP Headquarters Support Service kasama ang Senate Sergeant-at-Arms sa custodial facility sa loob ng Camp Crame. Ito'y dahil sa inaasahang pananatili ni ex-DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Ayon kay HSS Chief of Staff Colonel Dominador Estrada, isinagawa ang inspeksyon kaninang 1:00 ng hapon kasama ang ilang opisyal ng PNP HSS at Senate Sergeant-at-Arms. Inihahanda kasi ng mga ito ang posibilidad sa posibleng pagdadala roon kay Hernandez pagkatapos ng pagdinig sa Kamara. Isang malawakang pagkilos ang inihahanda ng ilang grupo sa gitna ng tila talamak na korupsyon sa bansa. Dito plano nilang ipahayag ang ilang panawagang naisiparating sa pamahalaan. Ito ang balita ni Mia Alonzo.
the people should let their voices heard. This time, let us not forget, let us not forgive, let us act. Sa gitna ng mga isyong kinahaharap ngayon ng bansa, magmula sa mga alegasyon ng korupsyon at mga anomalya sa ilang proyekto ng pamahalaan, muling umuugong ang mga panawagan na may dapat mapanagot sa kontrobersiyang ito. Kaya naman kaugnay ito, planado na ang mga kilos protesta ng iba't ibang mga grupo sa ilang bahagi ng bansa. Pangunahin na itong tinaguriang Black Friday protest na isasagawa dito sa EDSA Ortigas sa darating na Biyernes. Bukod sa Metro Manila, nakaamba na rin ang mga pagkilos sa Davao City at Cebu City sa Biyernes na inorganisa ng Bangon Sambayanan Movement. Kasama rin sa mga nananawagan ng pananagutan si dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman sa ilalim ng Duterte Administration, Greco Belhica. Hinihikayat nito ang mga opisyal na nasasangkot na gumawa ng hakbang upang patunayan ang kanilang integridad. Ang politiko are unrestrained. Ang nag-iimbestiga ang dapat imbestigahan. Now, to give chance to the congressmen and to the officials who were mentioned, I think delicadeza for them to at least take a leave of absence and give a report or give out to the media a 10-year SALN. Yung 10 taon SALN nila, give it to the media para ma-examine natin and then sign a waiver of their bank accounts para mapatunayan lang natin na hindi talaga sila nagpayaman sa kanilang pwesto, and then legally ask the ombudsman to do an impartial probe on them. Samantala, 3 pangunahing panawagan naman ang inilalatag ng ilang progresibong grupo kaugnay ng ikinasang kilos protesta. Number 1, that the House of Representatives cleanse itself by electing a new speaker. Dahil tainted na po ang leadership ng ating speaker. Cleanse itself and redeem its credibility before the eyes of the people. Number 2, let us appeal to the new Blue Ribbon Committee Chairman, Senator Ping Lacson, to continue the work of Senator Marcoleta. Number 3, yung Truth Commission ni Pangulong Marcos, lagdaan na niya. Giit ni Atty. Topacio, nais nilang makita ang sensibilidad ng Pangulo sa paglutas ng kinahaharap na problema at kung talagang independent o magiging patas ang hanay ng mga itatalagang independent commission. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Planong sampahan ng kaso ni Senador Jinggoy Estrada si Bryce Hernandez, dating opisyal ng Department of Public Works and Highways. Ito'y matapos idawit ni Hernandez ang mambabatas sa mga anomalya sa flood control projects. Tinawag naman ni Senador Joel Villanueva na isang demolition job ang pagdawit din sa kanya ng former DPWH official sa umano'y anomalya. Samantala, ibinunyag ni Senador Panfilo Lacson ang tinagurian nitong mga Bulacan Group of Contractors na nakapagpatalo ng halos 1 bilyong piso sa kasino. Ito ang balita ni Asher Gadapan Jr. live. Magandang gabi, Asher. Anong kaso ang planong isampa ni Senador Estrada sa dating DPWH official? June, pagsisinungaling sa sinumpaang salaysay. Ito yung kaso na planong isampa ni Senador Jinggoy Estrada kay Bryce Hernandez. Ito yung former Assistant District Engineer ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng Bulacan 1st District. Hindi maitago ni Senador Jinggoy Estrada ang kanyang galit sa mga naging pahayag ni Bryce Hernandez kaugnay sa pagkuha umano niya ng mga kickback sa flood control projects. Ayon kay Senador Estrada, puro kasinungalingan ang mga sinabi ni Hernandez sa pagharap nito sa House Infracom kanina. Naggalit talaga ako, talaga napamura ako, napakasinungaling nitong taon to. Because first of all, hindi ko siya kilala and I have never met that guy. Just common sense. Will you think
I will be actively participating in this investigation na nandun siya, nakilala ko siya, nagbibigay siya ng pera sa akin. That's common sense. I should have abstained from that hearing, from this hearing. Malakas ang loob ko dahil I did not commit any illegal act. Kaugnay ng pahayag ng dating opisyal ng DPWH, marinitong itinanggi ng senador at isaanyang kasinungalingan ang pagbaba umano nito ng proyekto. Sinabi rin ni Senador Jinggoy na maaaring ginagantihan lang siya nito dahil sa mga nangyari kahapon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Si Senador Estrada ang nag-cite in contempt kay Hernandez at naglabas ng ilang ebidensya na nagkakasino ito at gumagamit ng ibang pangalan. I really do not know what his evil intentions are. Siguro he wants to get even with me because I was the one who cited him in contempt at pinakulong siya sa Senado. Sa privilege speech ni Estrada sa plenaryo, sinabi nito na dapat patunayan ni Hernandez ang bawat aligasyon na kanyang ginawa sa korte. I will not allow this brazen attempt to smear my name to go unanswered. This will not pass quietly. Beyond the administrative and criminal liabilities he may face, I will ensure that Mr. Hernandez is held accountable for perjury and made to answer for his deliberate falsehoods before the proper judicial forum. Tumayo din sa plenaryo si Senador Joel Villanueva na isa ring inakusahan ng former DPWH official na binigyan rin umano nito ng porsyento ng halaga ng manumalyang proyekto sa flood control. Paliwanag ng Bulacan Solon, simula pa 2023 ay binabanggit na niya ang mga flood control issue na kanyang nilalabanan, partikular na sa kanilang lalawigan. Ngayong araw pong ito, kaninang umaga, nagulat po ako nung meron pong kumaladkad sa pangalan natin tungkol po sa flood control project sa mahal nating lalawigang Bulacan. Uulitin ko at parang sirang plaka na po ako, Mr. President. Wala po ako kailanman naging flood control project. Hindi ko po sasabihin na I categorically deny this accusation. Dahil po may resibo po tayo. Meron po pwedeng i-verifika kung bakit ito nangyayari. Inihayag naman ni Senador Joel kung bakit lumabas ang kanilang pangalan sa mga isinasangkot sa anomalya. Kahapon ho, Ginoong Pangulo, and Senator JV and Senator Chis would attest to this. May hawak po ako ng mga affidavits ng mga taga-DPWH sa Bulacan. Pinakita ko po sa kanila at sabi ko, i-bring up ko po doon sa committee ni Senator Marcoleta. Hindi ko po ito nagawa sapagkat alam naman natin, Mr. President and Majority Leader Migs, alam natin yung nangyari kahapon. So we were preparing, I didn't get the chance to attend the committee hearing. Ayon pa kay Senador Villanueva, ganito rin anya ang ginawa sa kanila nang labanan nila ang People's Initiative 2 taon na ang nakararaan, kung saan scripted anya lahat at pinakokontempt kahit walang ebidensya. Mr. President, hindi po tayo natatakot sa mga ganitong uri ng demolition job. Handa rin po tayong madungisan ang ating pangalan, mainsulto o batikusin kung ito naman po ang magliligtas sa ating mga kababayan at tuldok sa anlibaha. Kasunod ang mga tulumpati ng dalawang senador, muling ibinunyag sa isang privilege speech ni newly elected Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang mga natuklasan nito sa flood control anomaly. Partikular ito sa mga DPWH official na sangkot sa korupsyon at gumagamit ng mga alias, lalo pa sa pagpasok nila sa mga kasino. Kabilang na dito sina Henry Alcantara na dating district engineer sa Bulacan, dating tauhan nito na si Bryce Alcantara, JP Mendoza na isa ring assistant district engineer, RJ Dumasig na isang DPWH engineer 2 at Edric San Diego. On top of their multi-million peso wristwatches, signature clothes,
and sneakers and whatever else lavish lifestyles, these 5 erstwhile DPWH officials of the Bulacan 1st District Engineering Office gained them a moniker, BGC Boys. Not Bonifacio Global City Boys, Mr. President, but rather the Bulacan group of contractors as they have been known to casino employees. Isiniwalat din ni Senador Lacson ang daan-daang milyong pisong pinapatalo umano ng tinaguriang BGC Boys sa mga kasino. Base sa mga dokumentong nakalap namin mula sa PAGCOR, malulula tayo sa laki ng halagang naging talo sa kasino ng 5 ito. 950 million in gross losses, Mr. President. Base ang mga ito sa official at validated na record mula mismo sa 13 kasino sa Metro Manila, Cebu at Pampanga. June, kaugnay ng mga paglabag ng mga nabanggit na DPWH officials ay inirekomenda ni Senador Lacson ang agarang pagsasampa ng kaukulang kasong administratibo laban sa mga ito. Kabilang na dyan yung grave misconduct, serious dishonesty, gross neglect of duty, conduct prejudicial at iba pang paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Hinihimok din ng Senador ang Anti-Money Laundering Council o AMLC na agad na ipa-freeze ang bank accounts ng mga naturang DPWH mga dating DPWH officials at pagsasampa sa kanila ng mga kakulang kaso. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, June. Sir, meron na bang mga panawagan na itigil na lamang ng Senado, maging ng House of Representatives, yung kanilang mga pagdinig dahil, kumbaga, hintay na lamang yung independent body na bubuin ng executive branch ng gobyerno dahil nga para, kumbaga, ang nasasangkot na kasi yung mga mambabatas na, pinapangalanan na sila, Asher. Yes, June, hindi naman lingid sa kaalaman ng mga senador. Itong mga panawagan na dati pa nga sinasabi ng ibang mga grupo, maging ng mga miyembro ng Senado, ang kaugnay sa pagsasagawa ng investigasyon ng independent body at hindi ng dalawang kapulungan ng Kongreso na sila nga rin yung nasasangkot dito sa mga umano'y anomalya sa flood control projects. Ngunit sa plenaryo kanina, binigyan din yan ni Senate President Vicente Tito Soto III na ang kanilang ginagawa ay in aid of legislation. June. O kasi nga may mga nagsasabi nga na halimbawa yung resource person panunumpain, di ba? Maaring magamit yun sa kanya sa mga susunod na pagdinig o sa independent body na itatanggi niya yun dahil sinasabi ng iba dyan, maaaring sabihin na napilitan siya, natakot siya doon sa oras na yun na sila ginigisa na ng mga mambabatas. Yes, June. Kaya naman bukod sa kanilang ginagawang investigasyon na magpapatuloy pa rin sa ilalim yan ng bagong chairmanship ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ay isasagawa pa rin nila yung kanilang mga pagdinig dito sa Senado, again in aid of legislation o para nga makapagkomenda at makabuo ng mga batas o mga amyenda na kailangan gawin para nga malabanan ang mga ganitong katinaan. Ngunit kanila pa rin hinihikayat yung iba pang mga independent body, bukas sila sa mga ganito na magsagawa ng investigasyon. Kabilang na dyan yung pinangungunahan na nga rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. June. Nagsabi ba si Senators Estrada at Villanueva na lalahok pa rin sila sa mga pagdinig na yan? June, sa mga kanilang talumpati kanina ng dalawang senador, wala naman silang binanggit na hindi sila lalahok sa mga susunod pa na pagdinig at inaasahan nga nila na makapagbibigay pa sila ng mga impormasyon lalo't sila ay nadidiin dito sa mga
itong mga anomalya nga dahil sinasabi kanina ni Senador Joel Villanueva ay mayroon siyang mga listahan ng mga DPWH officials na sangkot sa anomalya sa flood control. June. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Muling nagpaalala ang Civil Service Commission sa mga government official and employees na mahigpit na ipinagbabawal ang pagsusugal kahit pa tapos na ang oras ng kanilang mga trabaho. Sinabi ni Civil Service Commission Assistant Commissioner Attorney Ariel Ronquillo na hindi pinahihintulutan kahit pagpasok lang sa mga kasino. Batay rin niya sa Executive Order 292 at Administrative Code of 1987, bawal sa mga government officials at empleyado ng gobyerno ang ma-engage sa mga illegal gambling katulad ng sabong at ng huweteng. Binigyang diin ng opisyal na nakakasisira ng imahe ng mga public official ang pagsugal at pwede rin silang masampahan ng kaso kaugnay nito. Nagkikreate po yan ng isang hindi magandang imahe para sa isang naglilingkod sa bayan. Okay? Kasi alam naman po natin na ang pagsusugal ay isang bisyo. Kung ang gagawa po niyan ay ang nagtatrabaho sa pamahalaan, maaari pong mag-create yan ng hindi magandang impression. Maaari nang ipagpatuloy ng Immigration and Customs Enforcement o ICE ang immigration raids nito sa Los Angeles. Ito'y matapos ideklara ng US Supreme Court na legal ang hakbang na ito. Sa botong 6-3 ng Conservative Majority Court, pinapayagan itong harangin o pahintuin ng immigration agents ang mga suspected illegal immigrants kahit na ang basehan lamang ay race, language, job o maging kung saan ito kasalukuyang naroroon. Ang desisyon ay magpapahintulot sa immigration raids habang nasa mababang korte pa ang mga legal challenges laban sa mga immigration sweeps na isinagawa sa Los Angeles 2 buwan na ang nakararaan. Nangako ang White House na patuloy nitong gagawin ang mandatong hulihin at ipa-deport ang mga criminal illegal aliens sa bansa. Tinundan naman ni Los Angeles Mayor Karen Bass at California Governor Gavin Newsom ang desisyon ng korte. Ayon sa dalawa, meron na ngayong private police force si Trump at may green light na umano ang mga ito na hulihin ang mga naninirahan sa Los Angeles. Nagbigay ng matinding babala si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa mga residente ng Gaza City na agad nang lumikas habang naghahanda ang kanilang militar sa isang mas matinding operasyon. Ito ang balita ni Nerissa Dando. ולכן אני אומר לתושבי עזה, אני מנצל את ההזדמנות הזאת ותקשיבו לי טוב, ראו הוזהרתם, צאו משם. Ito ang diretsyong babala ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu sa mga sibilyan ng Gaza City. Ito ay kasunod ng mga airstrikes ng Israel na nagpatumba sa mga gusali kabilang ang Al-Ruya Tower. Ayon sa Gaza Civil Defense, hindi bababa sa 39 ang nasawi, kabilang ang 25 mula sa Gaza City dahil sa mga pag-atake ng Israel. Sagot ni Netanyahu, ito ay pagganti ng kanilang puwersa matapos ang nangyaring pamamaril sa Jerusalem kung saan 6 ang nasawi. Giit ng punong ministro, hindi sapat ang pagpatay lamang sa mga asalarin. 2 מחבלים מתועבים באים לתחנת אוטובוס, יורים באוטובוס, רוצחים 6 מאזרחינו היקרים. Aniya, target din ngayon ng Israel ang mga tinatawag nilang pugad ng terorismo sa iba't ibang lugar ng Gaza. ביומיים האחרונים 50 מגדלים כאלה נפלו. חיל האוויר הוריד אותם. עכשיו כל זה רק מבוא, רק ספתח לפעולה העצימה העיקרית, וזה תמרון קרקעי של כוחותינו שמתארגנים עכשיו ומתכנסים לתוך העיר עזה. Dagdag pa ni Netanyahu, asahan na ang mas matindi pang mga hakbang mula sa kanilang militar. Plano rin ng IDF na pasukin na ang mismong Gaza City para tuluyang lipulin ang Hamas. Samantala, nagsalita rin si US President Donald Trump tungkol sa panibagong hakbang ng Amerika para sa kapayapaan sa Gaza. Trying to get
ended. Get the hostages back, get it ended. We got them all back, but 20, and as you know, we have 20 plus there are a lot of, unfortunately, dead bodies involved, and they want them back. The parents want them back. So we had some very good discussions. Ayon kay Trump, tinanggap na ng Israel ang kanyang kondisyon at oras na para sa Hamas na sumang-ayon sa tigil putukan at kasunduang pagpapabalik sa mga bihag. Habang patuloy ang opensiba ng Israel, nananatiling nakabitin ang kapalaran ng libu-libong sibilyan sa Gaza City na ngayon ay humaharap sa mapanganib na digmaan. Mirisa Dando, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi bababa sa 10 ang nasawi habang 41 naman ang sugatan matapos banggain ng freight train ang double-decker bus sa Atlacomulco sa Mexico City nitong Lunes ng umaga. Sa lakas ng impact, nahati sa dalawa ang bus at tumilapon sa magkabilang panig ng riles habang patuloy sa pagtakbo ang tren. Ayon sa mga saksi, mabagal na tumatawid ang bus sa riles nang biglang sumulpot ang mabilis na tren. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng insidente. Nakabalik na sa bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang 3 araw na state visit sa Cambodia. Bago ang kanyang departure sa Phnom Penh, sinagot niya ang iba't ibang mga issue kabilang na ang tungkol sa ibinulgar na mag-asawang Curly at Sara Diskaya na umano'y mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. Ito ang balita ni Nel Maribuhok, live. Nel, ano ang reaksyon ng Pangulo sa paglutang ng mga pangalan ng mga kongresista na umano'y sangkot sa anomalya sa flood control projects at nadawit pa rito ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez? Monica, ang tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isa itong aligasyon na nangangailangan ng matibay na ebidensya laban doon sa mga pangalan na idinawit ng mag-asawang Diskaya sa Senate hearing ukol nga dito sa umano'y anomalya sa flood control projects. Iimbestigahan mabuti ng Independent Commission ang mga ipinahayag ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., partikular na ang pagkakadawit ng ilang kongresista sa issue. Can I correct that? These are not revelations. We will examine all the allegations that have been made. Ang lumalabas talaga dito, mula nung nasimulaan itong investigasyon at lahat niyan, ay matagal na talaga. Kaya ang lalim na ang lalim na nung kumbaga sa amag napakalalim na sa sistema. It's the system of this kind of corruption has been institutionalized. Tinanong rin ng Pangulo ukol sa pagkakasama sa pangalan ng kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez sa listahan ng mag-asawang Diskaya na umano'y sangkot sa anomalya. Sagot ni PBBM, alam mo, kaming lahat suffer from that, sasabihin, utos ni Presidente, utos ni Secretary, utos ni ganto. Tapos, hindi naman totoo. Kaya, we'll have to look. Kung totoo, di may problema. Na talagang inutos. Pero hindi, ang nakikita ko, we are all of us who are in high positions of high offices in government, all of us suffer that. Akala ko approve mo eh. Hindi, wala akong alam dyan. Sabi ni ganito, ikaw daw nga nagpa-approve nito. Sabi ko, sasabihin mo, hindi, wala akong alam dyan. Alam naman ninyo yan. Nina-name drop lahat. Pagpapakuha ng picture. Tapos sasabihin, tingnan mo, malapit kami. Sa isang araw, 1,000 yung nagpapapicture sa akin. So lahat yung 1,000 na yun, malapit sa akin. Di ba? So people have to be more careful. At wag silang masyadong gullible. Handa naman si Pangulong Marcos na mabigyan ng proteksyon ang mga Diskaya sa gitna ng kanilang nalalaman sa mga umano'y irregularidad sa pagpapatupad ng infrastructure projects ng gobyerno. There is the system of the witness protection, and if they qualify as witnesses who will testify, then the state is of course willing to provide them with protection.
And if there is, and even before that, if there is a recognized threat, then of course we'll protect them, not because they're making allegations, not because they are part of the investigation, but because they're Filipinos. Nakatakda ng ilabas ni PBBM sa loob ng 48 oras o 2 araw ang detalye ng binuong Independent Commission na mag-iimbestiga sa anomalya sa flood control projects. Ayon sa Pangulo, natukoy na nila ang nararapat na ibigay na kapangyarihan sa independent body at kung sino-sino ang bubuo nito. We will also decide on the powers. We already have a very good idea of what the powers and authorities will be granted to the Independent Commission. So that's their job. And we have made very sure that they are in fact independent, truly independent. So walang politiko dyan, walang puro investigador, abogado para mga it's a technical. Binigyan diin ni PBBM na dapat maimbestigahang mabuti ng Independent Commission ang irregularidad na ito na anyay naging normal na o institutionalized. Ukol naman sa 2026 National Expenditure Program o NEP, kinumpirma ng Pangulo na hindi na maglalaan ng pondo ang gobyerno sa flood control projects sa susunod na taon maliban sa foreign assisted project. Ayon kay Pangulong Marcos, may natitira pang savings ngayong taon na maaaring magamit sa susunod na taon para sa flood control projects. But some of that is foreign assisted. So yun, hindi gagalawin yun. Kasi foreign assisted project yun. Pero yung locally funded, kung tawagin, na project that amounts to about 225 billion, we will reappropriate it to education, to health, to other departments that are also always that are in need of this funding. Samantala sa palit ng liderato ng Senado, walang nakikitang malaking epekto ang Pangulo sa magiging pag-usad ng legislative agenda ng administrasyon. And if Senator Soto is now the SP again, then I do not see that it will change very much from what our agenda has, that we had agreed upon when Senator Cheese was SP. Sa gitna naman ng mga natatanggap na sumbong ng Pangulo sa ibang mga proyekto ng gobyerno, ayon sa kanya, tututukan niya sa ngayon ang issue sa flood control projects. Pero tiniyak niya na hindi isasawalang bahala ang ibang mga sumbong o reklamo sa ibang proyektong infrastruktura ng pamahalaan. At yan muna ang ating update. Balik sa Monica. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Posibleng mauwi sa condemnation o pagsira o kaya ipa-auction ang luxury vehicles ng pamilya Deskaya. Sa isang panayam, sinabi ni Bureau of Customs Deputy Chief of Staff Attorney Chris Bendijo na hindi bababa sa 10 mga luxury vehicles ng mga Deskaya ang nakitaan nila ng kakulangan sa dokumento mula sa customs. May issue rin anya ito sa tamang pagbabayad ng buwis. 29 na mga luxury vehicles at 2 imported na all-terrain vehicle ng mga Deskaya ang nasa kustodiya na ngayon ng POC. Muling hiniling na Attorney Nicholas Kaufman sa Marcos administration na pauwiin na sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte oras sa payagan ng International Criminal Court ang interim release nito. Ayon kay Attorney Kaufman, bunsod ito ng patuloy na paghina ng kalusugan ni FPRRD. Umaasa ang defense team na papayagan ng kasalukuyang administrasyon na dito na lamang sa Pilipinas litisin si dating Pangulong Duterte kaugnay ng kanyang kinakaharap na kaso. Buwan ng Agosto na muling humiling ang kampo ni dating Pangulong Duterte ng interim release sa ICC. I-report ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang anomalya ng kanyang nakita sa flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Dagdag pa ng kalihim, walang koordinasyon sa lokal na pamahalaan ang proyekto at hindi rin sumunod sa plano at mga permit ang proyekto. Ito ang balita ni Benedict Samson, live. Benedict, nabanggit ba ni Secretary Dizon kung ano yung mga natuklasan nila dyan sa Mindoro na ire-report niya sa Pangulo?
Magandang gabi, Monica. Iba't ibang mga problema nga sa permit at clearance itong nakita ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon at maging yung nasa 4 na kilometro pang hindi natatapos dito sa flood control project sa bayan ng Nauhan, Oriental, Mindoro. Dismayado si DPWH Secretary Vince Dizon na mag-inspeksyon sa flood control project sa Barangay Tagumpay, Nauhan, Oriental, Mindoro kanina. Sa isinagawang inspeksyon, nakita dito ang mga palpak sa proyekto gaya ng kawalan ng building permit, environmental clearance, quarry permit dahil sa ginawang paghuhukay at pagtatambak at demolition permit dahil naman sa giniba ng kontraktor ang nauna ng nakatayong flood control project sa lugar. Clearly, hindi siya ghost. Meron po, nakatayo. Pero, ang dami kong nakikita kagad na major na problema, hindi lang sa paggawa, kundi sa proseso. Dito na tayo pupunta dun sa structural at systemic problem sa loob ng DPWH. No, na merong project na parang ang nangyari, parang ubusbong na lang out of nowhere. I mean, naisip na lang na, gawa tayo dito. Saan ba tayo pwedeng magawa? Gumawa ng proyekto dito. Sige, design na tayo. Gawa tayo. Ayon naman kay Oriental Mindoro Governor Huberlito Dolor, may mga nahuli na sila noon dahil sa pagbabaon ng underspec na sheet pile. At ang pinakamasakit, Sek, ito gusto ko isumbong sa inyo, hindi ako nagkulang nung binabaon itong sheet piles na to. Sinumbong ko ito kay RD. March last year. Ang video, gabi. Meron po bang nagbabaon ng sheet piles? 10:40 ng gabi. Kompleto kami nun, videos and pictures. Ang sagot sa akin, nag-o-overtime ika. Sabi ko, come on. Bakit pag araw walang nagbabaon ng sheet piles, pag gabi meron? At tingnan ninyo, consistent po. 3 meters. Ang kinatwiran sa akin, may resistance kasi. Kitang-kita nyo naman, buhangin lang. Paano makakaroon ng resistance kung may buhangin? Well, ito clearly under spec ito. Kasi nakalagay dun sa plano, 12 meters. It's only a little less than 3 meters. Well, saan napunta yung 3/4? Dahil sa natenggang proyekto, nasa 50 hektarya ng lupaing taniman ang nasira noong manalasa ang habagat dahil sa batong inaanod papunta sa sakahan. Ngayon, paano pa nila tatamnan yun? Puro bato na yun, puro buhangin na yun. So, sinong compensate para sa mga magsasaka natin doon. So ito talaga nakikita natin yung human effect nitong mga proyektong ganito. No, ito talaga nakakarin dito. Ito talaga kikwento ko kay Presidente kasi sigurado ako hindi lang sa Nauhan, Oriental Mindoro nangyayari. Sigurado ako na hindi lang dito. Ayon kay Dizon, pag-aaralan niya na sa ngayon kung itutuloy man ang proyekto ay ang provincial government na ang mga siwa sa pagsasaayos. Ang pag-aaralan ko ngayon na pinag-usapan na namin ni Gob kanina nung magkasama kami is dapat ito probinsya na lang magtuloy. Silang nakakaintindi, silang nakakaalam. Pag-iisipan ko ng paraan kung pwede na lang, hindi ko pa alam kung anong available na pondo sa mga susunod na taon, either this year or next year. Yung itutuloy, tingin ko dapat ang probinsya na lang. So maghanap tayo ng paraan. Ngayon, yung pagsasaayos nito, kailangan mananagot dito yung kontratista. Kung may pagkukulang dito, kung may deficiency dito, kailangan ito lahat ayusin ng kontratista. Hindi ako papayag na gagamit na naman ng pera ng gobyerno na naman para lang ayusin ito. Patungkol naman sa zero budget sa flood control project na sinabi ni PBBM, sinabi ng kalihim na kakausapin niya muna ang Pangulo patungkol dito. Monica, tiniyak din ni Secretary Dizon na mananagot yung mga sangkot dito sa maanumalyang flood control project na ito, maging yung DPWH Regional Director, yung dating DPWH Regional Director at mga kasabwat nito, nasa mababa man o maging yung mga nasa mataas na posisyon. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Benedict Samson. Naglabas ng saloobin si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte
sa paglilis umano ng usapin sa House probe kaugnay sa maanumalyang flood control project. Ayon kay Congressman Duterte, bagaman inilahad na ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at iba pang resource person na nagbigay sila ng payola sa ilang opisyal ng pamahalaan, idinadivert umano ng ilang kongresista sa Infracom ang issue sa ilang proyekto sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City sa halip na litisin ang talagang may sala. Amon ni Congressman Pulong, ilabas ng lahat ng kongresista ang kanilang budget at ipakita ang aktwal na proyekto sa distrito para malaman kung sino ang totoong nagseserbisyo at sino ang nangungurakot. Binigyan din nito na dapat ibalik sa usapang Martin Romualdez at Saldico ang pagdinig para maniwala umano ang publiko. Panawagan nito, huwag gamitin ang pamilya Duterte bilang panakipbutas sa totoong issue ng korupsyon. Dumating na sa bansa ang ikalawang Miguel Malvar class frigate ng Philippine Navy na tatawaging BRP Diego Silang o FFG-07. Subalit dadaan pa ito at kailangan pumasa sa technical assessment bago ang opisyal na pagtanggap at commissioning ng barko. Samantala, naibigay na ng Philippine Navy ang kanilang rekomendasyon sa higher office sa isinagawang pag-usuri sa inialok ng Japan na Abakuma class destroyer. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. The soon-to-be BRP Diego Silang will still undergo final preparations, acceptance procedures, and commissioning before officially joining the Philippine Navy's active fleet. Isa sa ilalim pa sa Technical Inspection and Acceptance o TIA ang bagong guided missile frigate ng Pilipinas bago tuluyang maisama sa active fleet ng Philippine Navy. Dito sinusuri ang kumpletong sistema ng barko mula sa makina, radar, armas at komunikasyon hanggang sa safety equipment. Kasama sa proseso ang Sea Acceptance Test kung saan sinusubok ang bilis, maneuverability at kapasidad ng barko habang naglalayag. Kasabay nito, isinasagawa rin ang pagsasanay at familiarization ng mga crew upang matiyak ang kanilang husay at pagiging handa sa paggamit ng mga makabagong sistema. Makakatulong ang bagong barko sa pagpapalakas ng kakayahan ng Pilipinas sa pagbabantay at pagtatanggol sa karagatan ng bansa. Upon joining the active fleet, the second Miguel Malvar class frigate will enhance the Philippine Navy's operational readiness, maritime domain protection, and capability to uphold a free, secure, and rules-based international order. The overall posture that this will give to the Philippine Navy and the AFP is that we have more capable ships that could patrol our maritime domain for longer periods of time. And they are fully supported through our forward operating bases. Kahapon sinalubong ang barko ng isa pang guided missile frigate na BRP Jose Rizal at ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard sa karagatan ng Botolan, Zambales para sa isang coordinated meeting procedure. Sumisimboliko ito bilang pagpupugay sa mag-asawang bayani na sina Diego at Gabriela Silang na nagiging inspirasyon ng pagkakaisa at pagpapakasakripisyo para sa bayan. More than a routine encounter, the meeting of these vessels honors the legacy of Diego Silang and Gabriela Silang, symbolizing the spirit of heroism and unity that guides the Philippine Navy and Philippine Coast Guard in safeguarding the nation's sovereignty. The coordinated procedure also reinforced fleet interoperability, operational readiness, and the Navy's modernization efforts while highlighting the human side of service and the shared dedication of generations of maritime officers. Kapag opisyal na itong naisama sa active fleet ng Philippine Navy, tatawagin itong BRP Diego Silang o FFG-07. Disyembre ng taong 2021, lumagda ang Department of National Defense at Hyundai Heavy Industry sa 28 billion pesos para sa dalawang barko. Nauna nang dumating sa bansa ang BRP Miguel Malvar FFG-06 noong Abril. Ang Miguel Malvar class ay idinisenyo na may kakayahan sa anti-air warfare, anti-surface, anti-submarine at maritime patrol and surveillance. Samantala,
Ipinahayag ni Rear Admiral Trinidad na naisumiti na nila ang kanilang rekomendasyon tungkol sa 6 na Abukuma-class destroyer escorts na inalok ng Japan. Nagsagawa ng Joint Visual Inspection o JVI ang mga eksperto ng Philippine Navy upang suriin ang kondisyon, kakayahan at sistema ng mga barko para matukoy kung gaano pa katagal itong maaaring magamit, ano ang mga bahagi na kailangang i-upgrade at magkano ang posibleng gastos ng pamahalaan para rito. The Joint Vessel Inspection Team arrived, I think that was last month. The Philippine Navy has submitted the recommendation to higher headquarters. It is probably most likely undergoing deliberation now at the level of Joint Headquarters or Department of National Defense. Whatever the result of that deliberation, the appropriate public affairs announcement will be given. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nahuli ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang 4 na individual sa loob ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kaugnay ng tangkang pagpuslit ng 6 na luggage na puno ng marijuana kush. Sa 4 na nahuli, 2 ang mismong nagtatrabaho sa paliparan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Inutusan lang po ako na i-unload yung bagahe doon. Trabaho naman po talaga namin mag-unload doon. Advice din po ng custom yun eh. Sumusunod lamang sa utos. Ito ang sinabi ng isa sa nahuling individual sa loob ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 sa tangkang pagpupuslit ng 6 na luggage na puno ng marijuana kush sa bansa. Ayon kay Philippine Drug Enforcement Agency spokesperson Attorney Joseph Calulot, napansin ng mga otoridad sa NAIA na hindi idinaan ang 6 na malalaking maleta sa X-ray machine at sa halip idiniretso ito sa conveyor. Usually kasi pagka may dumarating dadaan sa X-ray machine yan, may markings. The markings were lacking, so hindi nakita ng customs examiner. And when they check dun sa may CCTV, pinadaan ulit dun sa X-ray machine, nakita nga na merong kakunsyaba pala itong mag-asawa na mga 2 loader. Nang inspeksyonin ang 6 na luggage, tumambad sa mga operatiba ng PDEA, PNP at Customs ang mga marijuana kush. Tinatayang nasa 151,334 grams na nagkakahalaga ng 227 million pesos ang nakumpiskang droga ng mga otoridad. Arestado ang mag-live-in partner na may bit-bit ng 6 na maleta mula sa bansang Thailand. Ganon din ang 2 airport loader. The woman is a supervisor of a ride-hailing app. Yung husband naman driver doon sa ride-hailing app din. We are currently checking their travel documents. Saka nag-follow up din kami sa mga counterparts natin kung nakailang labas-pasok na ba itong mga to. Tumanggi ang mag-live-in partner na magsalita kung para kanino ang laman ng maleta at sino ang nagbigay sa kanila. Subalit ang isa sa airport loader, sinabing sumunod lamang sila sa utos ng umano'y taga-customs. Ang sabi lang po sa amin, binigyan po ng kulay yung bagahe ng reference ng rainbow, ganito. Tapos ibaba nyo na lang. And then pagtapos nyo ibaba, advice na ng custom yan. May advice na ni Sir ganito. Siya daw po bahala sa inyo. Ayon sa airport loader, hindi umano ito ang unang beses na inutusan sila na idiretsyo sa conveyor ang mga maleta. Dati pa naman po nag-uutos. Sila po kasi ang may control ng X-ray machine pag i-rerekta or tawag dito X-ray. Hindi po kami naghinala ma'am kasi hindi naman namin po nakikita ang laman. Then, basta yun lang po, yung trabaho namin ang ginagawa lang namin. Ang PDEA nagsasagawa na ng malalimang investigasyon sa kung sino-sino pa ang kasabwat ng mga ito, habang sasampahan naman ang 4 na naarestong individual ng kasong paglabag sa Section 4 o Importation ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kapapasok na balita, nasa PNP Custodial Center na si dating DPWH Bulacan District Engineer Bryce Hernandez. Dakong alas 6:08 nang dumating ito sa Campo Crame sakay ng Senate van. Binawi ng gobyerno ng Nepal ang ipinatupad na social media ban makalipas labang ang isang araw. Ito ay matapos ang protesta ng libo-libong kabataan na sumugod sa parliament sa Kathmandu at nanawagan na ibasura ang ban at tugunan ang korupsyon. Hindi bababa sa 19 ang nasawi habang higit 100 ang sugatan matapos gumamit ng water cannon at rubber bullets ang mga pulis para pigilin ang mga nagpoprotesta. Ayon kay Communications Minister Prithvi Suba Gurung, muling gumagana ang mga app gaya ng Facebook at YouTube ngayong Martes. Kasabay nito, nagpatupad ng curfew sa Kathmandu upang pigilan ang panibagong kilos, protesta at pagtitipon ng mga tao. Nagbalik si Prince Harry sa United Kingdom kasabay ng ikatlong death anniversary ni Queen Elizabeth II. Gayunman, hindi pa malinaw kung magkikita sila ng kanyang ama na si King Charles III. Dumalo siya sa Well Child Awards sa London kung saan pinuri niya ang tapang ng mga batang may malulubhang karamdaman at kanilang pamilya. Nag-alay din ng bulaklak sa libingan ng reyna sa St. George Chapel sa Windsor. Sa kanyang pananatili, nakatakda siyang bumisita sa Nottingham para magbigay na donasyon sa Children in Need habang nananatiling tahimik ang Buckingham Palace tungkol sa posibleng pagkikita ng mag-ama. Nag-issue ng show cause order ang pamahalahang lungsod ng Bacolod laban sa 4 na empleyado nito dahil sa libu-libong bag ng semento na natuklasan sa isang warehouse. At sa Leyte, naglabasan ang mga estudyante kasunod ng magnitude 4.9 na lindol na tumama sa Eastern Samar bago mag-alas 3 ng hapon kanina. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa Bacolod City, nag-issue na si Mayor Greg Gasataya ng show cause orders laban sa 4 na empleyado ng pamahalaang lungsod na naka-assign sa Supply and Property Section ng City Engineer's Office. Kaugnay ito ng natuklasang nasa 4,800 na bag ng semento ng lungsod na tumigas na sa warehouse ng Barangay Takuling sa ginawang inspeksyon noong September 6. Ayon sa alkalde, inalis na sa pwesto ang mga empleyado kahapon at binibigyan sila ng 24 hours para magbigay ng sagot kaugnay ng insidente. At sa Leyte, naglabasan ang mga estudyante sa open area ng Leyte Normal University kasunod ng 4.9 magnitude na lindol na tumama sa Eastern Samar bago mag-alas 3 ng hapon kanina. Nag-anunsyo rin ang eskwelahan ng suspensyon ng klase upang bigyang daan ang assessment sa mga istruktura ng universidad. Batay sa anunsyo ng Philippine Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naramdaman din ang intensity ng lindol sa Leyte, Southern Leyte, Northern Samar at Sorsogon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos sa mahigit 1 linggo mula nang mag-comeback sa entablado ang Four of Spades, mapapanood na sa official YouTube channel ng Wish 1075 ang kanilang much-awaited performance ng kauna-unahang single mula nang mag-hiatus noong 2020. Ito ang balita ni Jed Neresina. Inabangan, tinilian at
hinangaan ang pagbabalik ng OPM ban na 4 of Spades sa ikalawang leg ng Wish 1075 stopover session kasabay ng ika-11 anibersaryo ng nag-iisang radio station on wheels. Tampok ang charitable works at sunod-sunod na performances mula sa mga sikat na artists gaya ng Bandang Dilaw, Lola Amor, P-pop girl groups na Kaya at G22 at ang heart-stealing performances mula kina Rob Daniel at Angela Ken. Pero isa sa kinasabikan ng mga manonood ay ang performance ng surprise guest. Dumagundong ang Sunfresh Open Ground sa comeback performance ng grupong 4 of Spades ng kanilang bagong single na Aura. Sa kabila ng gulo ng mundo, tiningnan ng husto ng Spaders ang mas naging makulay na entablado sa reunion ng banda matapos ang 5 taong pahinga. Sa mga fans na nakamiss ng Aura performances ng EVOS, pwede na itong mapanood sa Wish 1075 official YouTube channel. Ilang Spaders din online ang hindi maitago ang saya at kilig sa comeback ng banda. Ayon kay Cheerbit Naive, napaka-surreal pa rin ng feeling. Talagang andito na sila. Hindi na talaga ito panaginip. As in real na comeback, solid 4 of Spades. Dream come true naman para kay Mary Therese Lourdes Bisnor ang pagbabalik ng grupo. Si Marco Tonyo na nakapanood ng live performance. Laking tuwa rin kahit pa 3 AM na nakauwi. Dagdag pa niya worth the wait ang 4 of Spades. Maraming fans din ang pinuri ang solid performance ng banda at looking forward sa mas marami pang kanta mula sa kanila. Hey Wishers, please watch out for our stopover sessions on Wish 1075 YouTube channel. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan. Narito na po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Martes. Salamat po at shoutout kina Aster Gordo, Edlin Pagkalinawan at Neil Llanto. Maraming salamat din kay Maribel Espina, Melanie Ong at Annie Medina. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng awit 141 at 8 na nagsasabi, idinidilat ng Panginoon ang mga mata ng bulag. Ibinabangon ng Panginoon ang mga nasusubasob. Iniibig ng Panginoon ang matuwid. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad na buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.